Oh my God. Meron po tayong ito, ha. 5 million MOA. Ito po, ha. Ito po, ha. May, putik, ang ganda na. Ayop! Aray ko. Putik, may bago po ngayon, ha. Rage Coalition. Meron pala silang ano ngayon, ha. Aray ko. Putik, si Baste, oh, nagpagupit, men. Magmukhang burat, ha. Si Baste po, bagong gupit pala to. Nagmukhang burat tuloy, oh. Baste, mukha kang burat, ha. Ha? Putik, oh. Si Baste, nagmukhang... Ayop, para sabihing lalaking lalaki, nagpagupit. Tangina. Aray ko. Ayop! Piling ni Baste, lalaking lalaki siya, oh. Aray ko. Aray ko. Tingnan po natin to, ha. May bagong rally po, kasi send lang po sa atin na kay Mike Defensor, Chicago Puday daw po. Tingnan natin. Naka-live po si Mike Defensor, Chicago Puday. Tingnan natin. Yan. Dito po, naka-live daw po. Yan. Ito, Rage Coalition, Dali lang po, Pagupit si Baste. Uy. Ano to? Uy. Tingnan natin, tingnan natin to. Ibonggo muna tayo. May event pala kayo? Hindi naman kayo nagsasabi. May event pala kayo. Uy! May event pala kayo. Hindi kayo nagsasabi. Ito muna tayo kay Ilong. Bobo to, eh. Yan. Siyempre, tago natin para hindi tayo ma-report. Medyo mainit tayo sa batas. Yan, tago natin. Dahil lang po, may event pala kayo. Dapat nagsabi kayo, may event pala kayo. Si Baste bagong gupit, no? Nagpipiling mukhang burat, oh. Nagpagupit si Baste para masabing lalaking lalaki. Parang tanga lang, eh. Diba? Nagpagupit pa si Baste para masabing ano lang. Ano ba yan, Baste? Eto na. Ito po yung sabog na bus mayor, eh. Hinaharap ng NBI, tapos ka ngayon, tanga. Tsura pa lang, parang sabog na sabog, eh, oh. Tuwan-tuwa pa sila, no? Tuwan-tuwa po sila sa kabaliwan nito, eh, no? Kala mo may naaambag naman niya kabaliwan. Putik na buhay naman na to. Matibag! Matibag! Takot ba kayo kay Matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan, eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot, mga kapatid. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! Abnormal. Paano maniniwala yung tao na ang Norte, solid Sara Duterte? Inuutil ang puta. At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition. Inciting to rebellion. Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright? Abnormal talaga, eh. Saan mo nadampot to? Mga babayan, saan mo nadampot to?
Sang inidoro ba ito naglalagi? Aray ko. Saan ba ito kung nadampo ito stupido na to? Aray ko. Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Sige. Hindi yun exciting. Kasi Sige. tinatanong. Pag dinampot ka, sabihin mo, I love you. Sabihin mo talaga, I love you. Aray ko. Sige. Sige, sige. Kung kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Lakasan ninyo, ha? Matibag! Nako, matibag pa lang, nasasaktan na kayo. Tayo na. Gusto nyo next BBM? Alright, sagutin ninyo. Ang gusto natin gawin kay BBM. Ala, kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron akong sinabi nung nakaraang Rage Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, wag kayong sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong. Sige, ilusot mo, animal. Ha? Ilusot mo. Pag nakulong ka talaga, tatawanan ka namin talaga. Aray ko. Oh, pag nagtatanong ka, hindi inciting yun, di ba? I'm just asking. And sumasagot lang kayo. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin ninyo, ang gusto nating gawin kay BBM. Wala. Alright. Wala na, no? Parang ano na yung mga ano nila, eh, no? Parang wala, eh. Alam mo yon? Ano pinaglalaban na itong mga to? Ano pinaglalaban? Alam mo, hindi naman po mga ganyan rally yung dati nating kinaanuhan, eh. Kinalakihan, hindi ganyan rally. Ay, tingnan mo yung rally nila, oh. Ginawang comedy show. Ay. Gusto nyo? Alright. Wag lang patayin kasi yung patayin illegal yun eh. Alright? Okay, handa na kayo. Lakasan ninyo. Iparinig nyo kay BBM. Hanggang matakot siya sa kanyang upuan. BBM! Alright. Isa pa. BBM! Okay. Alright. Halo-halo. Pwede. Walang kaso yun. Walang kaso yun. Ito, isang tanong ito. Wala ulit kaso ito. Pero gusto kong tanungin sa inyo, ang sagot sa gusto nating gawin sa korupsyon, pwede nating sagutin, panatilihin, pwede rin naman nating sabihin patayin. Alright? Lakasan ninyo ha. Wala talaga to, normal to. Wala talagang aasahan dito, putik. Dito na nga tayo. Dito tayo sa kay Barbie. Dito rin si Bongo eh. Ay, meron pa sila, The Arrest of Jay Sonsa, may mga ganito pa sila, may mga, ito, Mike Defensor, Hari ng Puday. Hari ng Puday, siya ang hari ng Puday.
nagbebenta ng puday. Aray ko. Hari ng puday, nagbebenta ng puday, siya ang hari. Pagkatapos nag-post si Atty. Respicio, anong sabi mo? You fucking shit. Tawa ako ng tawa kay Harold Respicio. Kinabukasan, Oy, take note ha. Ayaw na ng mga elam ni Mike Defensor sa politika. Take note. Ayaw na po ni Mike Defensor na makialam sa politika. Take note ha. Pero araw-araw makikita mo yung mukhang Aray ko. kami naman ni Senator Marcoleta ang may kaso. Pang-limang kaso ko na po to. Pang-lima. Kung titingnan nyo, yung sitwasyon natin, noong 1986, halos parehong-pareho. Di po ba? Bagsak ang dolyar. Ang tataas ng presyo. Hirap na hirap ang bilihin ng taong bayan. Pag iniisip ko, sabi ko parehong-pareho. Marcos Sr., Bongbong Marcos Jr. galing ah. Galing, no? Sino ang nagnakaw nung panahon ni Marcos? Kokoy Romualdez. Sino ang nagnanakaw ngayon? Sino? Martin Romualdez. Tapos sino hong kasama nila? Dati, si Ber at saka sino yun na General Esperon sa Metrocom? Abadilla. Sino ngayon ang nagpapatupad ng martial law? Sino? NBI. Sino nagpakulong kay Pangulong Duterte, yung gumawa sa ICC? Trillanes. Si Trillanes at si Matibag. At kung titingnan ninyo, Para kang tanga. Yan. Ito pala yung Rage Coalition. Ganito lang. Pambobo. Alam nyo mga kababayan ha, pag nagrarally kayo, siyempre may pupuntuin kayo. Hindi yung nagbibigay lang kayo ng ano nyo, ng imbento. King ina naman, Aray ko. Tapos, siyempre po, tatanungin natin kung ano ang kredibilidad na nagsasalita. Eh, sino po pinagsasalita? Mike Defensor, nagbebenta ng puday. Paniniwalaan niyo po ba yan? Nagbebenta po ng illegal na puday. Nakalagay sa aquarium. Diba? Aray ko. nung panahon nun, pinatay nila si Ninoy Aquino. Ngayon, ikinulong nila, dinala sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Noon, may Cory Aquino. Ngayon, may Sara Duterte. At si Mayor Baste, noon, may Chris Aquino. Ngayon, may Baste Duterte. Kita mo, bakla, Bakla! Kita mo, ha? Patay ka dyan! Uy! Mike Defensor, bawiin mo yun, tanga! Aray ko. Putik si Chris Aquino, kinumpara kay Baste, bakla! Patayin mo si BBM? No joke. Aray ko. Aray ko. Bakla! Pakinggan nyo, ha? Presyo, hirap na hirap ang bilihin ng taong bayan. Pag iniisip ko, sabi ko parehong-pareho. Marcos, Martin Romualdez, General Esperon, si Duterte, yung gumawa sa ICC, pinatay nila
si Ninoy Aquino. Ayan na, pakinggan nyo, pinatay daw si Ninoy Aquino. Ngayon, ikinulong nila, dinala sa ibang bansa Oh. si Pangulong Duterte. Oh, Noon, may Cory Aquino. oh. Ngayon, may Sara Duterte. Putik, si Cory pala, kapantay ni Sara. Aray ko. Putik, si Cory, kapantay ni Sara. Ayos. Ayos. Alam mo kay Cory ako, si Cory kahit pa paano may utak yun. Si Sara walang utak eh. Tangina. Si Cory po kahit pa paano may utak, si Sara po wala talaga. Aray ko. Oh, ito na, ito na. At si Mayor Baste. Oh, ayan na, si Mayo Barste. Noon, may Chris Aquino. Oh, noon daw may Chris Aquino. Ay! 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 Oh, ayan ah. Ngayon, may Baste Duterte. Ay! Bakla! Nagladlad na si Baste! Aray ko. Ah! Alam niyo mga kasama, Tawan-tawa yung ano, tatawaran si Baste. Bakla! Bakla! etong nangyayaring korupsyon, grabe talaga. Nagsama kami. Andyan si Jun Esperon, Alcusi, nakasama ko yan sa kabinete. Hindi ganito. Dati, bibigyan ka 70 million. Sasabihin sa'yo, 40 million local projects. 30 million para doon sa mga ayuda. Ilagay mo sa ospital, ilagay mo sa DSWD. Alam niyo ho, magkano ngayon ang pondo ng bawat congressman? 2 bilyon kada distrito. Yan ka na naman, 2 billion pesos. namimintang na naman. Yan yung Cabral Files ni Lian Libiste. Hanggang ngayon, sa 2026, ganun pa rin ang ginawa nila. Kaya nga po, napasama ako dito, nung unang lumapit sa akin si Sergeant Gutesa. Ang sabi sa akin ng kaibigan kong tagapamantasan ng Pilipinas, pakinggan mo, ipakilala mo kay Senator Marcoleta. Nung aking kong pakinggan, Tanga, bistado na kayo! Alam mo, wag mo naman kami tangain, Defensor. Kita mo, sa sobrang close news ni Marcoleta, nag-donate ka sa campaign funds niya. Ha? Wag mong palabasin, na kasi ang palabas po ni Defensor, nilapit niya kay Marcoleta para matalakay sa Blue Ribbon. Hindi po. Matagal na silang close ni Marcoleta. Diba? Ngayon, ano ba kinaharap nilang dalawa? Plunder si Marcoleta dahil nag-donate sa kanya. Tamo? Unti-unti na po lumalabas lahat, di ba? Unti-unti na lumalabas lahat. O ngayon, dito na tayo. Si Barbie Duterte. Ito na. Putik, nag-ano si Barbie, putik. Nag-ano po si Barbie, nagpakalbo para masabing lalaki. Duterte! 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 Wala na. Wala nang asim. Duterte! Wala na. Pag Duterte, ang baho. na. Putik, nagpakalbo si Barbie para masabing lalaki, men. Ang lupit, men. Nagpakalbo po para masabing lalaki, men. Hindi sumusubo ng ethics, woy. Oy! Nagpakalbo para bad boy ang datingan, Aray ko. Ay po. Alam mo, hindi sumusubo ng ethics sa Hong Kong. Aray ko.
2016, Ah! yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo, uy, hindi yun utot ha, ng presidente. Nagsimula siya, may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs and criminality and corruption. Tatlo pala. Bobo ako sa mat eh. Oh, bobo! Maming bobo, men! Mami na, oh, putik! Aray ko. Men, mami na bobo, men! Aray ko. Mag-like kayo dyan, ha? Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yang tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, his core is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Etong si Marcos. Baste, wala ka pa yatang tulog, ah. Hoy! Baste, mukhang wala ka pa tulog, nagahang ka. Ah. Panguya-nguya ka na naman, ah. Dati ka bang ano, kambing? Aray ko. Ganun buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Naku! Ano achievement nito? Ayop. Yabang, alam na alam niya yung pinapasok sa puwet. Yabang, men! Yabang! Alam na alam ni Basti kung ano pinapasok sa puwet! Aray ko. Yabang, ah! Alam na alam nyo. Ano mo pinapasok mo sa puwet mo? Petroleum jelly, tapos vibrator, Baste? Aray ko. Aray ko. Ha? Ay talaga, oh, pa Hong Kong ka pa, gay bar pa. Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan,
Gusto pa magpatagal ng termino niya. Ay! Yak na lang eh! Alam mo, kupal, putang ina mo, baste. Ha? Babawi ko lang si BBM. Minura mo eh. Eh di putang ina mo rin. Aray ko. Di ba? Matagal pa bago makabawi yon, natutulog eh. Aray ko. Kung talagang mahusay yung tatay mo, ubus ang droga, wala nang droga. Oh, ano nangyari? Anong nangyari? Walang nangyari dahil kayo ang nagpo-produce ng droga. Aray ko. Bistado na kayo. Yung sarili mo kay syudad, araw-araw may droga. Oh. Ina mo. Ha? Basta ayusin mo yung lugar mo. Lunod na yung mga tao, animal. Aray ko. Ina ka. Ha? Huwag ka mamigay ng bigas. Hindi nga kayo namimigay ng bigas eh. Mamigay kayo dyan, salbabida, king ina mo. Aray ko. Talaga. Quốc gia主席习近平 Ilan to? Ayop na to, galit na galit sa ayuda, pero sa kanila salbabida. Aray ko. Ha? Galit na galit ka sa ayuda, pero sa inyo salbabida, animal. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang puki ng inang yan. Uy, ayop po. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence, hindi utang ina ng kabalo sa tawag ng English ng yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lahat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika. Galing pa noon sa mga Espanyol. May mga peninsulares, insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko, pati sa mga maghihirap. So that they can they have control over everything. They have control over politicians, they have control over the economy, at sila lang mayayaman, wala silang kompetensya, kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipino pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya, and that's what they want to maintain. Bobo na naman si Basteng, sumusubo ng ethics. Bobo na naman. Diba? Yung tatay mo, inalis daw ang oligarko. Inalis daw nila yung oligarko, sabi ni Baste eh. Inalis nyo yung oligarko, yun ang plano nyo. Pero ano nangyari? Gusto nyo International Chinese Syndicate. Oh. Ang gusto nila, International Chinese Syndicate. Aray ko. Ah. Di ba? Oh, tama naman eh. Oh. At ang gusto nila, bilyar lang ang makakapasok. Oh, bilyar. At yung mga, ayan, ang dami po natin na Chinese na ang may-ari dito. Nilinis si BBM yan. Anong oligarko sinasabi mo? Eh, yung pogo nga lang eh, pusang ina mo eh. Anong masasabi mo doon? Gago ka pala eh. Gago to? Anong masasabi mo sa pogo? Hindi lang oligarko yon, tanga. Sindikato yon. Aray ko. Tanga? Hindi lang oligarko yung pogo, tanga. Sindikato, ano yung buong bansa. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system.
Pinadala niya sa Netherlands, putang ina siyang gago sa. Yak! Yak! Ma- Ano yung pangapo ni Baste talagang disalign now. Inaw, tignan mo yung anang-ana ni Baste talagang Max Alvarado 99% na. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites. Kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, Anong gusto mo? EDCA sites, ayaw mo. Anong gusto mo? Bigay natin yung isla natin. Tanga talaga to. Dito, panahon ni BBM, EDCA sites, proteksyon. Alyansa, Allied Forces. Nung panahon ng tatay mo, gentleman's agreement. Anong panahon ng tatay mo? Ubus ang isla natin, gentleman's agreement, tanga. Aray ko. mahal yung presyo doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases. And there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Oh, Who will benefit from war? tanga ka pala eh. Wala kang karapatan. Hindi sa inyo yung Davao. Kinginan to, bobo. Bobo to. Akala nila pag-aari nila yung Davao. Wala kang magagawa kung maglalagay ka ng gobyerno. Ano bobo to? Barbie, dati tsumutsupa ka lang, ngayon ang dahil mo ng Zaya. Sa inyo ba yung Davao? Wala kang pakialam doon, tanga. Aray ko. Ito kasing si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, Pilipino na tayong lahat. Mali na naman to. Ano kayang history binasi nito? Kupal ang putang ina. Aray ko. Ano bang history binasi nito, no? Hindi nito alam yung Aita, Malay, tsaka bobo talaga to? Bobo? Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa. They were questioned by Enrile during the time of Aquino. Oh, Noong panahon ni PRD, may annexation ba? May expansion ba na nangyari sa China? Wala. And yet they accuse us. No. wala daw. Kwento mo yan sa kuyukot ko. Ha? Anong wala? Yung sa Andikay nga tatayuan ng quarters Hindi pinatayuan ni Digong, nagalit pa sa military. Tanga ka pala Bobo talaga to. Hindi ka makakalusot dito. Lahat ng mga articles nabasa na namin, boy. Aray ko. Ha? Ano? Wala nga alam to sa history. Inanta. Diba? Si Magellan nga Ano pa si Magellan? Oh. Bobo to si Baste. Bobo pala. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Independent foreign policy. Chinese foreign policy, tanga. Explain mo, Baste. Bakit tayo nagpogo? Yung mismong mother country ng pinanggalingan ng pogo, ayaw nila yung pogo. Pero tayo meron. Sige nga. Yung mother country ng China, ayaw ng pogo. Pero tayo dito, putang ina mo, nagpogo tayo.
Dahil alam ng mother country China na sindikato ang nagpapatakbo ng Pogo. Ha? Sindikato ang Pogo. At hanggang ngayon, ayan nga ang sumambol at nakatotohanan. Oh, ba't hindi mo i-explain yun? Ha? Sa panahon ng pandemic, ang solusyon ng tatay mo, Pogo. King ina mo. Aray ko. Muli na ta. Mga taga Davao Oriental, Rebe. Tingog mo. Oy. Del Norte. Barm. Allahu Akbar. Ayan, binubola nila yung mga Mindanawan. Binubola nila yung mga Mindanawan. Ah, yan. Okay, bulahin nyo. Davao del Sur. Uy, gibutang mo sa likod. Uya ko ninyo. Occidental. Usara ka buok. Di, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want the Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente ako amakan, muna suko kaya na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Baste, 100 million PGH. Si BBM nagtayo ng PGH, tanga. Ha? Tanga ka ba? Aray ko. Ha? Ongoing PGH Carmona Cavite. Pinagmamayabang mo pa rin yung 100 million na dinonate ng tatay mo sa PGH, king ina mo? Aray ko. Ha? Si BBM, Carmona PGH Branch 2. Meron pang PLM Medicine, Maynila. Aray ko. Aray ko. Rolex, kala mo, sarili nilang bulsa yung pinandonate. Diba? Akala mo galing sa sariling bulsa nila yung 100 billion kung lagi nilang sinusumbat. Si BBM nga, oh. Wala siya sinusumbat. Sabi niya na magtatayo tayo ng isang PGH dito sa Cavite. Hindi niya sinusumbat yung ito. Sumbat na sumbat. Ang tagal na. Aray ko. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pang bili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta. Putang ina ng butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil. Oh, putang ina mo rin. Babawi lang kami, ha? Putang ina mo rin. Wala kang alam, bobo eh, putang ina mo eh. Aray ko. Yan yung mga congressman ba? Yes. Sige, putang ina ninyong tanan. Putang ina mo din dyan!
mo sa BBM? No joke. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Kamo, musod mo ang politika. Papasok kayo ng politika. Para mangwarta lang. Kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Ayop, sabihin mo yan sa kapatid mo, tanga. Sabihin mo yan sa kapatid mo. Ha? May 6.7 billion. Ha? Isipin mo yun, dinaig nila yung mga negosyanteng malalaking SM Ayala sa Pilipinas. Ha? Isipin mo yung baste, magkano lang kita nila SM Ayala. Kayo, may 6.7 billion yung kapatid mo. Aray ko. Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car? You are richer than anyone else in your community? Paawa ang putik ko. Para sa kinabukasan ng bayan natin? Paawa. Utang ina, umalis na kayo dyan. Ay! Sige, sabihin namin. Sara, tangin mo, malis ka dyan! Aray ko. Umalis ka na dyan! 6'7". Putang ina ni mga tauhan ng yawa yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso ani. Pero mauuna yan si Harold Respiso. Ako Wala na masabi. I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I... Nagsasawa ka na pala eh. Di, basta kung nagsasawa ka na, mag-Hong Kong ka na lang, may gay bar doon. Diba? Minsan ganyan, pag magsasawa ka na, mag-Hong Kong ka, may gay bar doon, subo ka muna. Naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, Choy. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong. May mga Alam mo ba yung nangyari sa martial law ni hindi mo nga alam? Mga bobo talaga. Kung hindi mo alam yung nangyari sa martial law, paano masasabi martial law yun? Di ba? Alam mo, totoo pa nga mas okay yung martial law kaysa sa EJK eh. Oh, putik, yung martial law, uuwi ka lang ng bahay ng maayos. Hindi ka pwedeng pagala-gala. Eh, putik, yung EJK, papasuhin ka, pagbabariling ka na lang. Aray ko. kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino pipirma ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Pero ako ang ginaingon dire ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanagan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Ang galing mo, Barbie! Galing, no? Ang dami huli. Ano gagawin mo? Ibig sabihin, wala kang kwentang mayor. Aray ko. Talaga, wala pong katibayan, puro imbento. Oh, ano mangyayari ngayon?
Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities. Ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang. Napatay CPN po yung ingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidente na, and you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Tama ka na, Chris Aquino. Tama ka na, Chris Aquino. Tigilan mo kami, Chris Aquino. Aray ko. Tanaw ninyo. Tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy to? Tangtangan yung Marcos dito. Ay, ako yung mapriso. Kaya kitang tanan siguro. Utang ina ni. Kini ba? Yun sa impeachment. Balikon lang nako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang yan kamo, taga Davao, pangampanya ito ninyo dito sa Manila, kay tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Kaya naman nag-yes, huwag nyo na. Ano nga yun? 20 million, 5 million MOOE, 20 million outright cash, 5 million MOOE, then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oo. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa literato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik, nga bangag, nga way uwaw, bagbakba, nga... Pansin nyo, wala man lang magandang, alam mo yun, on point, puro mura, no? Wala po talaga eh. Alam nyo, wala po talaga maasahan dito kay Baste, kundi puro basura. Basurang bunganga, basurang utak, basurang pagkatao. Aray ko. Puro chismis. Di ba? Puro chismis. Sabi ng ganito, sabi ng ganito. Wala. Wala. Ayan po ang na-expose sa atin ng mga Duterte. Nakita natin ang tunay na pagkatao nila. Diba? Nakita po natin ang tunay na pagkatao. Nakita natin ang tunay na anyo. Ang tunay na katarantaduan na ginagawa lang sa Pilipino. Ginagamit lang ang Pilipino. Pero ang katotohanan, sila po ang mga animal, sila po ang mga demonyo. Aray ko.